Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Kalat na itong nirelease ng Supreme Court na bagong tungkol sa batas sa mga mahilig sumenyas. Hindi lang po basta senyas to mga ka-Wonder. Ito yung senyas na may kasamang pagbabanta. Gaya ng ginawa ni Pipi Sara, yung mga gestures niya na parang gusto niyang ipaghiwalayin daw yung ulo ni PBBM. May salita pang kasama yon. So yan po ay bagong batas na kahit umaksyon ka lang na may senyas na pagbanta o dahas, ikaw ay maaring makulong. Pero mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. Ito po yung sinabi ng Supreme Court, Sabi dito, the Supreme Court has ruled the non-verbal threatening gestures with criminal intent may be considered grave threats under the revised penal code. Medyo maliit yan, lipat tayo rito. So sabi dito, non-verbal gestures may be considered grave threats under RPC or revised penal code. The Supreme Court has ruled that non-verbal threatening gestures with criminal intent may be considered grave threats under revised penal code. Yan po ang bagong batas ngayon. Kaya yung mahilig dyan sa mga aksyon, nung ako po'y umuwi, then ako sumo-shortcut sa may Mindanao para malapit sa amin at iwas traffic dahil mas maluwag-luwag. Pagdating kasi sa Commonwealth, sobrang traffic, mga ganun time. Talagang nakapako ka na. So, doon ako dumadaan, may nakita akong lalaki, in-overtake niya yung kotse at lumingon pa siya, naka-big bike siya at nag-gesture siya ng bang, gumaganon siya. At marami pa ako nakikita niyan sa mga sasakyan, na talagang takutan. May mga threats. Well, kayong congratulations dahil meron na pong batas dyan. At kung kayo po'y mahilig sa ganyan, gaya nitong ginawa ni VP Sara, pasok yan. Ito nga halimbawa rito mga ka-Wonder. Yung mga gesture niya nga ang pinakita rito. Ito. Na yan ay sample ng pagbabanta o grave threats. Sabi rito, with intent. With intent or with intention na pwedeng i-consider ito na threat. Meanwhile, meron ditong isang lalaki na ito, hindi lang ito threat talaga, na gesture. Ito ay may action pa, mga ka-Wonder. Talagang sinabi niya at hinimok niya ang publiko dito, na bitayin si BBM, si Bongbong Marcos daw, bitayin, sabi niya. Na meron siyang video rito, in public, na may mga pulis at maraming tao. This is a rally, sinasabi nilang hakbang ng maisog. At yan nga itong lalaki na to ay dinaos dyan sa maisog. I'm not sure kung saan, pero sabi niya, he is from Tanawan, Leyte. Etong si Giron, ang pangalan niya. Kilala niyo to. Ako kilala ko po ito. Nag-usap na kami niyan, but not personally, way back 4 years ago. No, ako po yung naghahanap na ma-extend yung ating pong organization hanggang sa province, nakausap ko siya. Pero hanggang doon lang, hindi naman natapos. Kaya medyo kilala ko siya at nakikita ko yung mga post niya. Unfortunately, nakita natin tong post niya, naspatan natin. Panoorin yung mga ka-Wonder ko anong sinabi niya. Hello, magandang hapon sa ating lahat, mga maisaw! Ako po si Doc Marvin Giron, taga-Tacloban, sa lugar ni Tambaluslos at Bangag na Marcos. Nananawagan tayo sa lahat ng mga senador dyan sa loob ng Senado na sana hindi magbago ang inyong paninindigan sa ating impeachment kay VP Sara. At hinihiling namin na ibasura ang impeachment ni VP Sara right now. Dahil ang tunay na impeachment ay sa 2028. Yan ang tunay na impeachment. Hayaan natin ng taong bayan ang mamili kung sino ba ang karapat-dapat mamuno sa ating bansa.
Dahil yung impeachment na yan, kaduwagan ng mga Marcos Romualdez sa ating bansa. Isigaw natin na bitayin ng mga kurap, kasama si Romualdez, kasama si Marcos. At yan ay makakamtan natin, lahat yan bibitayin sa 2028. Gusto nyo ba makita na bibitayin si Marcos? Gusto nyo ba makita na bibitayin si Tambaluslos? Ang habang ko kay Tambaluslos sa 2028, tatapatan kita. Hindi lahat ng mga waray-waray kaya niyong takutin. Dahil ako, totoong waray, taga-Tanawan Leyte, katabing bayan ng mga Romualdez, Tulusa. Pero nandito ako ngayon, tumitindig sa harapan ng Senado para manawagan na ibasura ang impeachment na yan. Ilang taon na yan? 2028 na. Hindi ba kayo makapag-hintay? Hindi ba kayo makapag-move on? Huwag na Marcos, Baklang Marcos. Huwag tayong matakot. Pinaglaban na natin ang mga kanunungan noong panahon ng rehimeng Marcos. At ngayon, pangalawang Marcos na ito. Sa ating mga kapulisan na nandito, sana maging patas tayo. Dahil kami, hindi kami mga bayaran. Kami mga voluntaryo na nandito. Masala kayo, ang sweldo nyo galing sa buwis ng taong bayan na dapat yung pagsilbihan at hindi nyo dapat itaboy. Ang dapat yung itaboy, yung mga komunista, papista at papayag sa ating bansa. At harinawa, ang Panginoon ay sumaating lahat. At sunugin ang mga kaluluwa ng mga involved sa flood control. Yan lang po ang aking panawagan in behalf of our organization sa aming grupo United Citizens Square Watch, kaisa, nakikiisa, pakpak ng maiso. At ako rin po ang national founder ng aming grupo at ang chairman namin ay si Atty. Estranito Torion at ang aming becoming president si Atty. Mark Tolentino. Kaya sabay-sabay po tayong sabihin, bintayin ang mga kurap! Bitayin si Bumbang! Bitayin si Tambaluslos! Maraming salamat. God bless us all. O yan po, tapos na yung palabas nitong si Giron, ano? Sabi niya, kanina pinag-uusapan natin, hand gestures pa lang, pwede ng grave threat with intention to kill, o to hurt somebody. Pero ito mismo mga ka-wonder, lumabas sa bibig niya. Tawa ako sa kanya. Last year pa raw impeachment, 2028 na. 2026 pa lang, boy, masyado kang advance. So, yun sinabi niya na ginihimok niya yung tao na bitayin daw si Marcos at si Tambaluslos. Dinamay niya pa yung mga ibang sangkot sa flood control. Of course, hindi naman aamin yung mga nasa flood control kung didemanda siya, papadampot siya. Parang inaamin na nila na corrupt talaga sila. So, nakafocus lang tayo mga ka-wonder dito kay PBBM at saka kay Romualdez sa sinabi nitong si Giron. Nasabi niya pa, natatawa ako, no? Bakit daw hindi makapaghintay? Sino bang hindi makapag-antay na gustong agawin yung pwesto ni PBBM ayaw patapusin ng 2028? Sabi sa akin, Mark, huwag mo nang patulan yan. Mukhang sintu-sintu. Ay, hindi, mukha lang. Pero walang sintu-sintu sa akin. Papatulan natin yan. Sabi ko. Kasi bakit? Isang pag-uudyok to mga ka-wonder maituturing itong isang krimen. No? Sabi, ito'y paglabag at maaaring isang inciting to sedition. Sa Tagalog ay pag-uudyok ng sedition. No? Ano ba Tagalog ng sedition talaga? Sa ilalim ng revised penal code mga ka-wonder, maaaring ikaso dito kay Giron, dito sa taong ito, yung sinasabing hayagang nag-uudyok sa publiko. I think in front of hundreds of people, I don't think na maaabot ng libo yan kasi DDS rally yan, hindi na maaabot ng ganyan yan mga ka-wonder. Gamit ang talumpati, sigaw, slogan at panawagan upang gumawa ng marahas o iligal na aksyon laban sa gobyerno at mga opisyal. Ano sabi niya?
Gusto nyo bang makita na bitayin si Marcos? Oo, sabi ng mga tao. So, mayroong response. Mayroong participation ng tao. Ito pang matindi. Inulit niya pa. Gusto nyo ba? Sabihin natin, bitay si Marcos. Bitayin! Bitay si Romualdez. Bitayin! O, ibig sabihin talagang voluntarily sinasabi na ng taong ito na ito nga'y pinamunuan nitong nagsasalita. No, kapag nagsasabi ka kasi sa rally, mga ka-wonder, lalo-lalo na kung nasasabihan ka matapang, minsan nakikarried away ka. Lalo kang nagiging matapang, sabi nga sa psychology. Nagkakaroon ng reward sa'yo na parang nasasatisfy ka at gusto mo pang ulitin at sobrahan pa. No? Gusto niyang bitayin si Marcos na inulit-ulit niya pa sa madla na maaaring tignan itong mga ka-wonder na pagpublikong pag-uudyok ng karahasan, paghihikayat, no, sa pagpatay, marahas na paraan pa, at maghasik ng kaguluhan laban sa gobyerno at mga lider. Binanggit niya si Marcos at saka si Romualdez. At bukod dyan sa inciting, may isa pa. Itong sinasabi natin kanina kung hand gesture pwede na, ito sinabi niya pa. Sayang walang action. Action niya pag ganun-ganun lang Kung may dinugtong siyang ganun, dadagdagan pa yan, mga ka-wonder. So sa revised penal code, may krimen ang grave threats kapag, malinaw na may banta na papatayin o sasaktan ng tao. So malinaw na malinaw. Bibitayin, hindi ba pananakit yun? Hindi ba yun pagsakit o pananakit o pagpatay? Pasok lahat iyon sinasabing pagbitay. Masaklap nga pagbitay pa So, seryoso ang pahayag. Sa tingin nyo, nagjo-joke to? Ngayon, sasabihin niya yan matapang pero iyak later. Sasabihin niya yan, hindi naman seryoso yun pang publikong pahayag yun Ganun yung mga matatapang And then later on, iiyak. No? At may kakayahang magdulot ng takot o panganib. Narinig yan, Noong mga tao, kaya nga may pulis dyan Kasi maaring mag-create sila ng dahas. Sa bibig na lang kasi bakit may pulis Pero yung mga nakakapakinig niyan, lalo na yung mga uto-uto at talagang matatakutin, talagang matatakot dyan, mga ka-wonder. No? Ang pagsigaw niya sa harap ng maraming tao at binabanggit pa yung pangalan ni PBBM at ni Romualdez, ay maaring maituring na pagbanta. Lalo na kung sumisigaw ng pagsang-ayon sa publiko. Sumasagot din ng publiko. Na kahit yan ay hindi direkta, mga ka-wonder, nakaharap na sinasabihan niya si PBBM. Pero the fact na binabanggit niya yung pangalan ay isa yang maituturing na threat. No? Ano pa pwede dyan? Unlawful utterances, speech na maaring magdulot ng karahasan. Kahit protektado, maka-wonder tayo sa sinasabing freedom of speech. Maraming mangmang pagdating dyan na hindi nila naintindihan na mayan ay may mga limit. No? Yung freedom of speech na yan, political speech, may limitasyon siya, mga ka-wonder. May malinaw na pag-uudyok na karahasan, hindi na yung freedom. That is bursting out of your emotion. Nasasabi mo yan at hindi mo na naiisip kung tama pa yung sinasabi mo o lumagpas na sa boundary. May posibilidad, mga ka-wonder, na magkaroon ng actual kasi na pananakit Bakit? Saan ba nagsimula ang galit? Una, sa isip. Sa sobrang galit, kinimkim mo, bumaba na sa puso. Sabi ng Biblia, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong galing sa puso, yun ang sinasabi ng bibig. And eventually, ginagawa ng aksyon. So may posibilidad na magkaroon ng actual na pananakit. Ano pa? O may clear na present danger. Dahil bakit? Yung sinasabing hinihimok mo, gagawin nyo. So, ano mga tingin ng abogado rito? Meron ba ditong clear and present danger sa paghihimok na yan? Siguro salita pa lang yan. No? Pero maaring maituring yan na danger. Kasi pinagbabantaan mo tinihimok mo pa yung tao Naghahanap ka pa ng kasabwat para isagawa yung krimen. So malinaw yan para sa akin na isang clear and present danger. Na ikaw ay isang dangerous na tao. Diba? Hindi absolute ang freedom of speech sa Pilipinas, mga ka-wonder. Dahil ito'y may mga limitasyon na hindi mo dapat lagpasan. Ano pa? Alarm and scandal. Posibleng ikonsidera yan, mga ka-wonder. Yung pananalita na nagdudulot ng takot, panic, at ang pampublikong kaguluhan. Lalo na kung malaking rally, kagaya niya, may tuturing mo na rin yan. Political charge na event. Political yan. Kasi bakit?
This talks about Sarah's impeachment na hinaharangan nila, na ayaw nila. No? Sabi niya pa, isa akong tunay na waray. Hindi ako natatakot, matapang ako. Yan, sinabi niya. Kaya NBI, standby po kayo. Ito, sana mapanood niyo yung video at hanapin niyo na ito. Para makikita natin yung sinabi niya. Akala mo ba matapang ka, waray ka? Makikita mo na, mamumutla na yan sa sobrang takot. Ano pa isa? Cybercrime liability. Bakit? Kasi ginamitan ito ng video. Kinalat pa sa online, gumamit ng internet. So, ang parehong panalita, pag in-upload, ni-live stream, o pinakalat sa social media, pumapasok ito sa cybercrime liability yan, mga ka-wonder. Maaring magkaroon ng dagdag, mga ka-wonder, kung isa ping legal, depende sa content at epekto. At tungkol naman sa sinasabi ng Korte Suprema kanina, na hand gesture, kilos, hand gesture, simbolo, senyales, yung ganyan, no, nakita ko kanina, ito. Yan, yung ganyan, isa na yung threat. Kaya ingat kayo, yung mga mahilig. Pero yung mga joke, sabi rito, yung with intention to hurt or to kill. Yun lang po. Pero yung nag-joke lang dyan. Yung mga bata, yung mga biru-biruan nila, yung mga high school, kahit biru-biruan lang, hindi naman nakitaan ng element, mga ka-wonder, na talagang intention to kill, to hurt, no? With accommodated ng galit, na talagang banta, na talagang seryoso. Yun. No, may tuturing na threat. Malinaw na intensyon, nananakot, at may mensaheng mananakit pagbabanta. Yun, mga ka-wonder, no? Ibig sabihin, simpleng hand sign pa lang ay pwede nang maging ebidensya ng grave threat. Kung ito yung pasok yung element, mga ka-wonder, na sinasabing may pagbanta, pananakot, pero yung nagbibiruan lang, bang, mga ganon. Yung mga, minsan, yung mga model, nakita mo, yung nagmo-modeling sila, biglang hawakan yung, ganunin pa, kunyari. Pero, depende yan, mga ka-wonder, sa intensyon ng tao. So, yan, nakita na natin, mga ka-wonder, at wag tayong basta-basta magsasalita, lalo na kung tayo'y galit. Dahil nga, sabi nga nila, magbilang ka, mag-isip ka ng 100 beses bago ka magsalita. Kasi yung dila natin bukod sa matalim, pero yung aksyon natin mas mapanganib. Lalo na ang emosyon kapag umakyat na sa ating isip ay nagiging clogged o nalalabuan na ito. Kaya tayo nakakagawa ng isang bagay na sa huli pinagsisisihan natin. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video na sa Supreme Court nagbaba na hand gestures lang na simple na may ito'y accommodated ng pananakot, pagbabanta, pananakit o pagpatay ay maari ng isang kaso. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.